Eh, Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabi nito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong gabing ito sa Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. Dito tayo mag-aral at ito ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Ito ang sinasabi sa versikulo 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo, na siyang matuwid. Ang sinasabi rito, mga munting anak tayo ng Diyos. Ang sabi, may tagapagtanggol tayo. Kung magkasala man tayo, si Hesukristo ang tagapagtanggol sa atin. Pero huwag natin sadyain na tayo magkasala, dahil si Kristo, pag nagkasala, ipagtanggol tayo. Huwag naman sadyain nung magkasala ka. Kahit ipagtanggol ka ni Kristo, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang gumawa ng masama para hindi ka magkasala. Ayan ang ibig sabihin dito. Si Kristo ang tagapagtanggol sa mga nagkakasala. Namatay si Kristo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya nagbayad. Ayan. 2. Itong sinasabi dito sa 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Buong sanlibutan. Binayaran ng kasalanan lahat ng tao. Binayaran ng ating Panginoong Hesukristo ang mga kasalanan. Siya ang nagbayad. Naparito ang ating Panginoong Hesukristo hindi sa mga makasalanan, para bayaran ang mga kasalanan ng lahat ng tao. Siya ang nagbayad. Siya ay Diyos, wala siyang kasalanan, pero binayaran ni Kristo ang lahat ng makasalanan ng tao. Siya ang nagbayad. Buhay niya ang binayad, dugo niya ang ihinugas ng ating makasalanan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. Versikulo 3. Ito ang sinasabi dito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan. Nalalaman natin. Kilala natin ang ating Panginoon pag tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng Panginoon Hesukristo. Kilala natin ang Diyos pag tinutupad natin ang kanyang mga utos. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Ang mga utos ng Diyos, tutuparin natin, dahil ang Diyos ang may sabi nito. 3.
Ito ang sinasabi dito. Ay 4. Ito sinasabi dito sa 4. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yan. Nagsasabi na kilala ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Sinungaling ang tao, wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag nagsabi ka kilala mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos para hindi ka magiging sinungaling at wala sa iyong katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan. Sabi ka kilala ko ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling ka. Hindi mo kilala pala ang Diyos dahil ang sabi rito sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan. 5. Dito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Nalalaman natin na tayo sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. Kaya mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Na tayo ay sumunod sa sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, tuparin mo ang kanyang mga utos, tutuparin mo. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay, ang sabi, kilala natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumunod sa utos niya. Sinungaling. Yan. Yan mga kapatid kaibigan, katotohanan. Gusto ng Diyos na lahat ng tao sumunod sa kanyang mga utos. Manalig sa Kanya, tumanggap sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos sundin ang kanyang mga utos. Yan ang gusto ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kilala natin ang Diyos. Hindi ka nagiging sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Yan mga kapatid kaibigan, katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Kaya ngayon narinig natin ang mensahe nito, paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, alam ng Diyos. Lahat ng ating iniisip, alam ng Diyos. Walang may kubli, walang may itatago sa kanyang paningin. Alam ng Diyos lahat. Last verse 6. Itong sinasabi dito sa versikulo 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Lumakad tayo ng kabutihan. Mga mabubuting mga bagay. Kaya ang Diyos galit sa mga masasama. Tayo lumakad tayo na hindi tayo gumawa ng mga kasamaan, mga masasama. Dahil ang Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng masama. Kaya lumakad tayo tulad ng Diyos na hindi nagkakasala. Ayan ang ibig sabihin nito. Dahil ang Diyos ay hindi siya nagkakasala. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo rin ay huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus. Dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siyang nagbayad. Binayaran ni Kristo lahat ng kasalanan ng tao. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Bayad na ang kasalanan ng tao. Pero
Bakit may mapahamak? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya sila'y napahamak. Yan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan. May mapahamak. Pero, pag ang tao nakarinig sa mensahe na ito, maniwala siya, ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag wala ang pangalan mo, anong mangyari? Mapapahamak. Dahil ang sabi ng Diyos, mga pangalan nga wala sa aklat ng buhay, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa lawa ng apoy. Ang lawa ng apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang mangyayari pag hindi ka naniniwala. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at paniniwala at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta manalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mo tinanggap, ano gagawin mo? Magpabautismo. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Katiyakan. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw bago na. Ikaw nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Namatay ka kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Ayan ang ibig sabihin yan. Nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka nang hatol. Dahil, tinanggap mo ang tagapaghatol. Tinanggap mo ang tagapagligtas. Kaya sabi, wala nang hatol ang nakipag-isa kay Kristo. 1:3:18. Wala nang hatol. Pero mga kapatid kaibigan, pag hindi kayo naniniwala, ayan, kayo na ang pumili sa inyong kapahamakan. Tagal na ginawa ni Kristo ang kaligtasan sa krus sa Kalbaryo. Siya ang gumawa ng kaligtasan. Nasa tao ang problema. Bakit? Ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila napahamak. Anong gagawin pagkatapos mabautismuhan? Itong ating pinag-aralan. Ito ang ating pinag-aralan. Ito ang gusto ng Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Itong ating mga pinag-aralan ngayon, nakakatiyak natin, kilala natin ang Diyos. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kilala natin ang Diyos, di ba? Basta tayo ay tumanggap kay Kristo, kilala natin ang Diyos. Kaya sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Huwag kayong sumunod dahil binura ko na sa krus sa Kalbaryo. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, kung mahal ninyo ako, sundin ang utos ng Diyos. Ipatupad ang utos ng Diyos. Yan ang sabi. Katotohanan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga anak na kakilala sa Kanya. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat. Ikapitong araw. Palatandaan ng Diyos yan. Sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan. Ginawa niyang palatandaan ng ikapitong araw. Na talagang kilala natin ang Diyos. Palatandaan ng Diyos. Na nakakilala kayo. Kilala din tayo ng Diyos. Kaya nung nilikha itong mundo na ito, lahat nilikha ng Diyos, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito sa mundo na ito, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos,
Tinapos niya sa 6 na araw. Paglikha niya, paggawa niya rito. Tapos, sinabi na, sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Pagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Tayong kanyang mga nilalang, mga hinilang, mga anak, dapat tayong sumunod para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Eh sabi ng Diyos, 6 na araw magtrabaho ang tao. Anong araw yun magtrabaho ang tao? Mag-umpisa sa linggo. Unang araw ang linggo, magtrabaho ka. Lunes, magtrabaho ka. Martes, magtrabaho. Merkules, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Hanggang dyan ka magtrabaho sa 6 na araw. Hanggang Biyernes. Pero ang ika-7 araw, yung Sabat, huwag kang magtrabaho. Dahil banal na araw yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo magsamba sa Kanya. Yan ang ibig sabihin yan. Yung Sabat, banal na araw. Palatandaan ng Diyos na tayo nakakilala sa Kanya. Dapat tayo ay sumamba sa Kanya sa ika-7 araw. Dahil sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaias 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Basahin mo, Biblia. Mababasa ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa ko. Versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito, ang nakasulat dito, ay Sabat. Sabi ng Diyos, lahat ng bansa, pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang sinabi ng Panginoon na Israel lang pupunta rito, Hodyo lang ang pupunta rito para sumamba. Hindi na sinabi ng lahat ng bansa. Walang pinipili. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapasok ron. Basta pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron. Dahil hindi ka makapunta ron. Mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron. Pero pag hindi nakasulat, iba ang destination nun. Ang lawa na po. Mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination, lawa na po. Yung pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Diyan ilalagay ng Diyos yung mga taong hindi naniniwala, hindi tumatanggap kay Kristo. Doon ang paglagyan. No? Lawa na po, pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ngayon, narinig nyo itong mensahe na to. Paniwalaan nyo to dahil ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos, ito ay totoo at mangyayari. Babaguhin ang langit lupa. Pati tayo babaguhin. Pagsamahin ng Diyos ang tagalangit at tagalupa. Yan. Dahil ito, pag wala na to, wala tong langit at lupa, wala nang gabi. Hindi nasasapit ang gabi. Tayo hindi na mamamatay. Pag tayo ligtas, hindi tayo makatikim ng kamatayan. Wala na kamatayan. Dahil wala nang pag-iiyak, wala nang paghihirap. Yan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin
Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming pinagtatapagligtas. Amen. Amen.